Ang susunod na programa ay Rated LC. May maaaring temang di angkop para sa mga high carber na manonood. Patnubay at gabay ng LC coaches, doctors at dietitian na kailangan. Hello sa inyo! Ako po si Martin. To describe myself, I'm 6'2" in height. I weigh roughly around 400 pounds. Sikto lang natin. Hindi ako kayang sukatin ng ordinary weighing scale. Sabi nila, funny daw ako. O funny walain lang. Ang totoo niyan, bisyo ko talaga tumawa. At maging masaya, at sisyo ko rin kumain. Meron ba ako katulad dyan sa lugar ninyo? Dahil sa mga maling pagkain at labis na bisyo, naabot ko with flying colors ang metabolic disorder na tinatawag. Siyempre, habang nagkakaedad tayo, hindi tayo pauhuli. Dapat meron tayong maintenance. Hindi kasi pag wala kang maintenance, paglabas ka na ng 30s. Diba mga friend? So, samahan nyo ako sa aking journey na sana ay kapulutan po ng aral. Subukan natin baguhin ang lahat from being morbidly obese to the best health ko na walang body pain at maintenance. Kaya yun? Subukan ko muna. Then try nyo. Baka umubra din sa inyo, di ba? Itong pagkain na to, pang low carb. Kapag high carber kayo, kapag kumakain kayo ng carbs, baka hindi nyo pwedeng i-consume tong ganito karami, lalo na kasi imagine nyo may carbohydrates kayo tapos meron pa kayong fat, meron pa kayong maraming protein, baka hindi kakayanin ng katawan nyo, kaya babawalan talaga kayo ng doktor nyo. Sa akin kasi nga, dahil nga nagpa-practice po tayo ng low carb, dito na po nanggagaling ang energy natin tsaka sa fat, itong mga bilbil natin. Pag low carb pwede to, pero pag high carb po kayo, kumakain po kayo carbohydrates, baka hindi po pwede. At warning ang kayo ng doktor nyo na hindi pwede. Pero ito sa low carb, pwede to. So ang kinakain natin, meron tayong protein, steak. So yan ang ating lunch today. Pero yun ngayon pala ako magla-lunch. Taas po ba ng sugar nyo? Before po, sobra. Umaabot po ako ng bago ako mag low carb, umaabot ako ng almost 200 ang sugar. Kaya po napunta tayo sa low carb. Kasi kung healthy pa rin po ako, hindi ako mag-low carb. Honestly. Kung healthy, ang sarap kaya ng buhay ko dati, di ba? Lahat pwedeng kainin. Enjoy mo lang, di ba? Lasinggero rin ako nung araw. Ngayon, dahil nga hindi na nga pwede, nag-warning na yung body natin, naging diabetic na ako, sinasabi na niya na too much carbs ka na, maghinay-hinay ka. Ito na po, nag-low carb na rin ako kasi hindi po talaga kayang hinay-hinay. Sa katulad ko po, may food addiction ako. Hindi po pwedeng konti-konti. Yun ang reality po Pansinin nyo, kayo po kung nagka-carbs po kayo, itry nyo, hinay-hinay, mararamdaman nyo parang medyo mahirap kasi ang sarap Parang yung, di ba, maninga lang, di ba yung, yung paborito ko nung araw, yung piniritong mani, yung adobo. Pag kinain ko yon, hindi ako pwedeng tumigil. Talagang tuloy-tuloy ang kain ko. Ganun yung nangyayari. Kaya hindi ubra. Kaya yun nga, natutunan ko yung low carb. Marami tayong information na kuha online, lalo na sa mga doktor sa Amerika. Ayun. So, kita nyo ilang oras na ako hindi kumakain, ngayon na lang ulit. Yung dati ko lifestyle, hindi po kaya. Nahihirapan ho ako. Nag-try ako nun na magpa-fasting ako kumakain ako ng regular meal. Sabihin na natin binawasan ko yung volume, pero hindi kaya. This time, kaya ko na. Madali. Sa low carb, kaya. Madali mag-fasting. Noong nakarang araw nga, hindi ako kumain ng isang araw. The next day pa ako kumain. So, naging alternate day fast ako. So, ganun siya. Masarap. Ang pinalit ko guys sa rice is egg. Sa isang araw, nakaka8 hanggang 10 egg ako. Depende kung gaano karami yung meat na meron ako. Ganun po siya Eto, naging healthy ako dito. Natanggal yung pagiging diabetic ko. Ang high blood pressure ko po, Diyos ko po, dati umaabot ako ng blood pressure ko, umaabot ng 160. Dinadala na ako sa ospital. Dahil sobrang taas ng aking sugar, meron pa akong gout. Sino po ba mga may gout dyan? Message naman dyan. Doon ako. Actually, pagiging obese, ang meron pa akong sa pagkakaroon ng gout. Yun ang number 1 ko talagang kalaban. Decades. Talagang 23 pa lang ako, may gout na ako. Pero syempre, kabataan nyo, di ba? Tuloy din ang inom ng inom. Di ba? Ito, gagaling po kayo pag ganito. Pero hindi po pwedeng mag-cheat, ha?
mga naglo-low carb, baka magulat kayo, babalikan po kayo kapag nag-cheat kayo. May mga tao naglo-low carb na nag-cheat. May testamento sila na may mga statement sila na stroke po. Kaya nakakatakot po. Kasi biluin nyo, puro ganito na yung kinakain natin. Tapos maglalagay pa, eto, fat to eh. So, maglalagay pa kayo ng mag-a-add pa po kayo ng carbs. Malilito na yung body nyo kung anong uunahin. Pero syempre, uunahin niya carbohydrate. So, maiipon ngayon ng cholesterol. Ganun po yun. Kaya hindi pa pwede talagang nag-cheat kasi nag-switch unless healthy pa kayo. Yun lang naman ang akin pag healthy. Pero kung mga tulad ko na mga may metabolic diseases na malala na, I don't think makakatulong kung mag-cheat po tayo. Kumain na lang po tayo, magpakabusog tayo sa meat, seafood, and egg. At saka kung allowed po ng body, pwede naman kayo mag-green, leafy, vegetable. Ganun po yan. Kung regular follower ko po kayo, makikita nyo, meron akong post dyan na yung parang gold bar siya. Gold bar yung mga talo ko. Ilang piraso rin yun? 9 bars. Medyo malayo sa dati, no? Kasi kung dati may sinigang. Actually, pwede naman yung sa iba. Depende kung anong klase ng version ng low carb nyo. Kasi ako, kino-close ko talaga yung low carb ko sa 0. Hanggang halos carnivore na po kasi ako. Ito po kasi yung kapag lower yung carbohydrates nyo po kasi, mas maano yung healing. Ako po, nasa kalagitnaan pa po ako na journey ko. Nasa journey pa rin po kasi ako eh. Hindi pa talaga ako yung sasabihin mo na magaling na ako. Hindi pa po ako magaling na totally. Pero wala na po akong medication. Yun po ang kinaganda. Meron isa. From 8 medications 2 years ago, meron pa po ako isa. Ang natitira sa akin, pang high blood pressure na lang. Pero, hindi na po pumapalo yung blood pressure ko na mataas. Nasa na po ako, 115 to 126. Yun po yung huli kong check. Yung mga post ko, nandyan po dyan sa sa profile, pinapost ko po dun yung aking, yung mga resulta. Meron po akong GERD. Nung na yan, mga latter part na yan, nung talagang malala na po yung yung diet ko dati. Naku, may tendency pa po na may time po na natutulog ako. Tapos bigla akong lumabas siya sa bibig ko. Talaga sinalo kong gano'n, Ang dami. Nagkalat dito sa damit ko. Natutulog ako niyan, Ganun nakalala yung GERD ko. Yung araw, ganun po. Pero ngayon wala na. Kung gusto nyo matuto, kayo? Magpa-check po kayo sa mga low carb doctors. Marami naman po talaga. Napakaswerte po na generation ngayon. May mga low carb doctors na po tayo. Nung panahon ko po, Diyos ko, napakahirap. Napakahirap po. Talagang research lang talaga halos. Kaya, buti nga, may nagkaroon ng low carb doctor. Nakapagpa-check ako sa low carb doctor. Pati dietitian, meron po akong dietitian. So ganun lang po siya. Bitin! Nakadalawang steak na ako. Bitin. Ganun ako kalakas kumain. Isa, dalawa. 2 meals a day. 2 meals a day ako today. Masama pakiramdam ko. Medyo sinisipon dahil umuulan ng weather. At sumobra ako. Nagnamsan kami. Sumobra ako sa drinks. Coke Zero with ice. So, eto ngayon. May sakit. Yo, I'm recording. Why? Hi. Hey, hi. Hi. Come here, show yourself. What do you like? Can I bring my charger? You charge your phone here. Where's the charger? I need the match. Sige na, faster. I need the match. Here, between. Anong match? A match. Sige If na. it's brown now. No, yeah. Me I said. I need it. This is the... No, I need the match. Well, dangerous. We don't have much. You don't have much. You burn your house. You need flashlight, not much. Bring your electric fan. Is there a light on your electric fan? Oh, there. Bring it. Akala ko yung steak na binili ko, walang buto. Ang kilo nito is nasa, kung na nagkakamali, nasa 400-500 pesos. Sa SM. Hindi ko na-check kasi nakasupot siya. Per piece siya nakasupot. Pagkita ko din sa bahay, may buto pala. Ako kakuha kayo steak, hanapin niya yung boneless. Mahal ng konti pero masulit. Did you eat na? You like your food? Right. No. The food came from me. Then she just put calamansi. That's the same. Just put calamansi next time.
kulit ng bata. Mas masarap daw luto ng lola niya. Sa akin din galing yung luto. Nilagyan lang ng kalamansi yung sabaw. Kaya naging parang sinigang yung lasa. Patuwa talaga mga bata. Ano ba yan? Gusto ko pa kumain. Gusto kumain. Na isa't kalahating steak ako kanina. Tapos yung kalahati kanina. Ito yun. Kalahati. So ito, isa nito, tsaka kalahati. Almost 2. Tapos kumain pa ako ng chicken liver. Nasa 100 grams din siguro yun. 100 grams ba? Hindi ako sure. Kasi hindi ko na tinimbang. Yari na naman ako sa dietitian ko. Hindi na naman ako nagtitimbang. Pero ang kinaganda lang, sa protein, hindi ako masyado nagtitimbang. Ni-estimate ko na lang. Ngayon, sa fat naman, make sure ko na mababa lang talaga intake ko ng fat kasi yun na requirement ko. Kasi, kita nyo naman, I'm so bubbly, di ba? Taba-taba ko pa. So, yun. Nang kailangan kong ayusin yung fat intake ko, di ba? Lalo na sa sedentary lifestyle ako dahil lagi na sa computer. Tulad niya, no? Kumakain ako sa computer. Wala kang dining table dito. Meron actually, pero hindi ginagamit. The dining table ako dito sa computer. Tapos ang anak ko, nandiyan sa sa harap ng TV, meron akong student chair. Gusto dyan upuan. Doon may kamay ko, hindi ko mapakita. Ang hirap kainin ng steak. Ako kasi pag kumain ako, gusto ko simot eh. Ayoko nung kakain ka ng may tira-tira na ako, parang nanghihinayang ako. Meron akong ganong sakit. Yung buto sa gitna, hindi ko makuha. Ay yung backbone. Ay yung yung nerve sa backbone. Gusto kong kunin. Masyadong lumalaban. Kaya nasisira ang ngipin ko dahil napakahilig ko magkukukot-kot ng mga buto-buto. Ewan ko kung anong tawag sa kung may disorder bang ganon. Kut-kut disorder. Meron akong ganon. Sige. Katakawan. So, gusto kong kainin, no? Mahilig talaga ako sa mga ngat-ngat na mga buto-buto. Dinosaur siguro ako nung last life ko siguro, dinosaur ako. Past life ko, o dinosaur ako. Hilig akong magkakat-kat eh. Ayun na, nakuha yung backbone, yung nerve sa likod. Tapos na. Nangatin na ilong ko. O, diba? Busog. So, ilang grams kaya itong kinain ko. Ito kasi sa binibili kong steak, hindi ako nagkakamali. Ano siya? 4 to 5 kilo. 4 to 5 slices per steak. Per 1 kilo na steak. So, estimate nyo na lang. Sabihin natin 4, edi 250 grams. 250 grams. So, kalahating kilo isang araw. Yung requirement ko is 800. So, kaya nangyayari, minsan, isa't kalahati kinakain ko. Tapos nag-add na lang ako ng egg. Pili ka na kung anong klaseng egg ang gusto mo. Sunny side up, hard-boiled egg, poached egg. Pero ako kasi, start ako boiled egg. Tapos naging poached. Tinatamad na ako magluto. Dahil nagpalit na ako ng diet ko. From dating mabusising cooking na pinaglalaanan ko talaga ng oras, ngayon mabilisang cooking na lang. So, pag mabilisang cooking, na lang ginagawa ko, yung sunny side up. Ang bilis. Yun na nga po ay yung kalan, takpa mo ng salt, takpa mo ng takip, tapos lagyan mo muna ng salt, tapos lagyan mo na muna ng salt, tapos takpa mo na may takip. Okay na. Ito, gusto ko to eh. Hindi ko makuha eh. Litid eh. Yun. Yan. Narinig ba yan? Kapatid ko lagi ako pinagsasabihan. Sabi, huwag ka raw kainin yung buto. Doon ako masaya eh. Kaya gawin ko. Gusto ko mga mga ako nakakawa. Sinisimot ko yung steak. Ganyan ako kumain. Gusto ko simot. Ayoko ng... At mare, ayoko na may nagtitira. Konti pang karne, oh. Sayang yan. 500 pesos kaya yan. Hindi mo sisimutin. Lupa lang makikinabang dyan. Sana kung yung lupa may tutubong halaman. Tapos, papapakinabangan mo. Saka, bilang respeto sa buhay ng hayop, ubusin ko siya. Para hindi naman sayang yung sa pagsasakripisyo ng niya na sarili. Inalay. Itong bakang to, inalay niya ang buhay niya para mabuhay tayo. Ngayon, respetuhin natin siya sa pagbibigay ng tamang tawag nito. Respetuhin natin yung baka sa pag-aalay niya ng kanyang sarili para sa atin upang mabuhay at maging malusog, di ba? So, yun ang pananaw ko. Respetuhin mo yung hayop, inalay niya ang buhay niya para tayo ay makakain ng masarap na ulam. Ang sarap na steak. I think this is Philippine local animal. Hindi masyado
hindi masyadong fatty. Pag lumalaban siya, ubos na, oh. Linis na, oh. Para akong beetle, no? Nauubos yung mga karne-karne. Nasabi ng mga kaibigan ko. Minsan gagawa akong video, paano kumain ng bangus with tinik. Magaling ako kumain ng bangus. Nagugulat yung mga opisina ko dati kong kumpanya. Kasabay-sabay kami kumain. Order ako bangus. Paksiw. Imagine nyo yung paksiw. Ano yung ordering ko? Isang ulo, isang tiyan. Pero madalas ulo. Kasi malakas ako doon sa kantin, tropa ko eh. Hi, Ate Asel. Katrabaho pa ako sa Makati. Jolly Jeep. Doon ako kumakain. Ano, kakain akong bangus. Ulo at saka tiyan. Kain ako bangus, ulo at saka tiyan. Pakita ko sa'yo paano kumain ng bangus. Gawa natin ng video yan. Kasi alam ko sa atin, maraming hindi marunong kumain ng bangus. Gagawa natin ng video yan. Hanggang sa muli, inuubos ko na ang pagkain ko mga Kobe's friend. Diba? Steak. Timad. Umaga, steak din. 1.5 din. Plus 4 eggs. Sunny side up. Excuse me. Ngayong gabi, steak. 1.5. Tapos, with mga 100, almost 100 grams na chicken liver. Ang luto doon, tira yun na pinakulo na chicken liver kasama ng chicken legs. Reserve lang sa freezer. Pag nagluto kasi ako, gusto ko batch na. Kasi freezer ko, nagpo-portion ko na. Ganun na style guys. Kung gusto nyo makatipid sa pagluluto nyo, tutuin nyo na for 1 week. Dahil busy kayo ng weekdays. Tutuin nyo na. Tapos i-portion nyo na lang. Ganun na style ko. Yeah! Nalaglag pa! Sabi na kasi tama na eh. Nalaglag pa sa ilalim. Sige na nga. Hanggang sa muli guys. Ang iyong lab pig so big. Ang iyong friend, obese friend. Hanggang sa muli guys. Kita tayo ulit. Let's go! Ang inyong love guinea pig so big, ang inyong best friend, obese friend. Let's go!